Here are the 5 tips on keeping an axolotl. Tara! Number 1, tank size. Importante po ito na malaman natin at ma-provide natin ang tamang galon para sa ating mga alaga. Kaya para dito sa mga axolotl ko, ang axolotl po, pwedeng-pwede na silang mabuhay ang isang axolotl sa 10-gallon tank. Ang meron ako dito ay 15-gallon. Pero kapag may budget naman kayo, i-follow nyo lang yung standard na gallons para sa ating mga axolotl, 20 to 30 gallon para sa ating mga axolotl. I think enough pa naman ito, yung 15-gallon ko na tank para sa dalawa kong axolotl. Number 2, make sure na mi-maintain natin yung lamig ng ating mga axolotl. Kung napapansin nyo dito, wala akong chiller. Yung chiller po, yun yung nagpo-provide ng lamig para sa ating mga alagang isda. At dahil wala akong chiller dito, ginagamitan lang namin ito ng aming aircon dito. At dahil 24/7 naman to ang aming aircon, binababaan lang namin yung temperature para sakto lang na maglamig itong mga alaga nating isda. Saktong temperature lang para sa ating mga alagang axolotl. Ito po yung temperature checker natin. Tingnan natin always ito para ma-maintain yung lamig para sa ating mga alagang axolotl. Number 3, filtration. Importante po ito na ma-provide natin yung magandang filtration para sa ating mga alagang axolotl. Ang axolotl po, sensitive po sila sa malakas na filtration. Kapag sobrang lakas ng ating wave ng ating filtration, nagkakos ito na ma-stress ang ating mga alagang axolotl. Kaya meron akong filtration dito, internal filter. Dito ko lang nilagay sa gilid yung outflow niya mismo at tapos babangga siya dito para hindi masyadong nagwe-wave itong tubig. Number 4, proper light. Hindi naman siya kailangan ng ilaw talaga ang mga alagang axolotl kasi sensitive sila sa lights. Ang maganda sa lights ko dito, makakontrol natin yung anong klaseng ilaw ang gagamitin natin. Meron tayong blue, white at mixed color ng blue at white. At pwedeng-pwede natin ito hinaan, pwedeng-pwede din natin lakasan. Number 5, ang pinaka-last, syempre, mag-provide tayo ng hides para sa ating mga alagang axolotl kasi po, sensitive po sila sa ilaw kaya always silang nagtatago at mag-hunt na lang sila ng pagkain nila dito sa labas. Ayan. Sana'y nakatulong itong aking kunting tips sa pag-aalaga ng mga axolotl. Kaya huwag kalimutan akong i-follow dito sa TikTok at feel free na mag-comment dyan sa comment section para sa inyong mga tanong sa pag-aalaga ng mga axolotl. Kaya ayun, maraming salamat!